Yun, welcome everyone sa ating part 1 ng ating weekend charting at ang ating mga stock request is again nandito sa ating Facebook group. So if you want to join our Facebook group, i-click nyo lang yung join or i-click nyo lang yung description at meron diyang link papasok sa Discord natin. Okay? So yan, ito ang ating Facebook group. No? At yun, ito na yung mga summary ng request nyo. So, number 1 is Monde. Okay, so Monde, speaking of consumer, ito na yung ating palang dating binanggit na play, no? Kung gusto mong bumili, pwedeng first tranche, pwedeng second tranche. Okay. Yan, malaki lang, no? 8%. So, malaki yung malaki yung range pero pwede first and tranche, no? Kung gusto nyo ng Monde, kung gusto nyo lang. Pero yung 200 resistance nyo, pero clear to na pag ito nag-bounce dito, yun ang resistance talaga, no? Pero pag hindi yan nag-bounce yan, dito yan. Again, dahil ghost month, so baka may weakness pa. Nagbasag din ang MACD. Wala pa sa oversold. So, baka may chance yan dito. Maba na natin to. 660. Baka may chance sumapak. Ito yung hindi natin gusto, no? Earnings. Below consensus. 1.68. 2B ang babaw. Chinek natin ang FA ni Monde. You know, target is 2,000. Actual is just 7. So, sold down talaga. Ang target price niya lang is average. Just 10 pesos, no? So, yan. 10 pesos. Mga 30% yan. Ayan. 40 pa. Kung aakyat, no? Kung aakyat yan pag maganda ang earnings. Pag hindi, wala. Iwan yan, no? Yun lang. Neutral ako kay Monde. Kasi nga, low earnings. Pero technical wise, parang dami nagbibenta sa taas, no? Quick bounce dito yan. Quick bounce, then sell dyan. Okay, next is Converge. Isa pa sa mga tinamaan ng magaling, no? Tinamaan ng regulatory issues sa Philippines. Anyway, kung gusto nyo malaman yung mga regulatory issues, mag-chart and so on, at paano makasabay sa mga trades natin sa PTS, sa TFT. So, we invite you, no, na mag-aral muna. Mag-aral, matuto para easy lang kumita. Actually, sabi ko nga sa inyo noon, March pa lang is quota na, no? Yung target by 2025. At currently, parang times 3 na yung sa quota natin. Well, kung nagtataka kayo, medyo maliit kasi yung target ko for this year. Pero, okay lang kasi nga times 3 naman. No, times 3 na currently. So, kung gusto nyo matuto, at again, pag magaling ka na, pag natuto ka na, yung gains mo is susunod lang. Okay, hindi kailangang magmadali. So, yan. Kung gusto nyo matutong mag-trade ng kumita ng consistency, ng consistent, either up or down, yan. Mag-enroll kayo dito. Yan. September 6 ang start natin. Magpa-reserve ng slot. Mag-message lang para ma-secure ang early bird rate. Yan. Converge. Isa sa na-bounce play natin yan dito sa 14. No? Tapos, ginenta natin doon. 7% lang, 15. Ayan. Nag-below 14 pa yan, no? Tumama pa yan dyan, no? 13.9 and something. Pero, nag-bounce kasi dahil sa buyback. Kaya lang,
sinell down na naman. Tama lang yung pagbenta natin. Kasi nga, natuloy, no, yung konektadong Pinoy. May bullish divergence pa. Pero technically kasi weak ang telco lahat dahil nga sa news, bad news sa sector. Plus, fundamentally, Converge is below consensus. Ayan. Below consensus ka na, may bad news pa. No? Kaya, weak talaga sila lahat. Ayan. Maganda naman yung rating sa kanya. Kaya lang, kung hindi maganda yung sector, pass muna. No? Ayan. Hindi natin masyadong bet ang telco ngayon. Pero kung gusto nyo bumili, try nyo. Ayan, nasakto sa support. Diyan din ang benta niyan. Ang cut nyo 3%. O ayan, clear yan. 1:3. Pero malaki yung chance, no, na magbutas yan. Pero pwede rin namang mag-bounce. Tingnan natin sa Monday kasi may bullish divergence technically. Fundamentals hindi ganun kaganda. May buyback naman. Plus parang nauubos na yung seller. Pero hindi maganda na bumalik pa siya dun. Dapat lower or higher low dapat. So wait and see sa Monday. Pag nag-bounce opening, good. Pag binasag cut agad yan. Kung gusto nyo lang maglaro. Next is Ali. Ito yung sinasabi natin, no? Pag nag-deep, dapat hindi babalik sa low. Ayun, no? Low, just low. Ito lang yung nanakot. Yan. Tapos, balik agad. So, yun yung mga bullish formation. Ayun, no? Bumagsak, tapos ang highs niya is continuous na going higher. So yan yung sinasabi natin na magandang formation pag pupulot ka. So breakout dun, pero nag-retest. So kung tuloy-tuloy ang trend, hindi yan babalik dito sa 24.8, no? Ang lowest niyan most likely is ayan, mga 26 or MA200. Yan ang lowest niya. Kasi uptrend na. Kita nyo naman supported ng foreign buying. Kaya okay na. Ayun, above din. May momentum. So, buy the dip kung wala pa kayong hawak. Again, ang isang magandang entry point is itong yan. Yung previous breakout which is 28. Hindi pala. Ano ba yan? 27.40 kasi currently 28 siya, no? Yun. Doon nyo abangan sa 28 or 27. Ali. Ayun. Below consensus din pero may catalyst naman. Unlike Converge, below consensus pero may bad catalyst. Yan. Target for Ali is 36 pesos. So, ano pa yan? 29% pa ang upside mo dyan. Yung next, Tel. May isa pang yung sinasabi ko sa inyo, mga telco na may bad news. Kaya, kung ako sa inyo, pwede naman. Kaya lang, dati dito yan, di ba? O sasabihin mo, pwede naman yan dyan. Pwede talaga. Basta may cut loss ka. Pag binasag ang support, cut. Kasi 2015, sasabihin natin babalik 3,000. Hindi na bumalik. No? Ganun talaga pag may change in narrative. Ngayon, kakabasag lang ng support. So, dapat yan, no touch. Okay? Saan ang abangan mo kung gusto mong bilhin? O dun sa 1-1. Dun ang abang. Kaya ba?
Malapit na, oh. 5% lang 'yan, oh. Ito ang drop dito, 9%, eh. So, kayang-kayang bumagsak 'yan diyan. Oversold na ba? Oo, 25, 'no, konti. Kaso lakas, oh. Yun. Kaya nga, dapat nababasa ka ng news at hindi ka sumasalo ng falling knife. So, yan ang technicals niya. Very weak. Pwede bang mag-bounce? Yes, pwede. Technicals lang. Pag mag-bounce yan, bangga dyan, tapos yun. Or pwede rin namang umakyat doon. Depende, no? Pero given the current narrative, mas malaki ang chance na mauntog lang at bumalik pababa. Bakit? Kasi ayun, down ang earnings, negative, below consensus, mataas na yung yield, pero kung pababa to, mababa din to. Okay, so yan ang problem ng telco. So yun lang kung Globe. Next is SMPH. Yun, ito yung binabanggit ko sa inyo na ang properties is nasa REITs ang rally, no? Bakit? Dahil may dividends, no? Ito naman, may dividends din maliit. SMPH 2% lang to, eh. Ayan, no? Diba? Ali 1% lang. So that's why weak sila kasi wala silang masyadong dibs, unlike mga sabihin mong ARIT. Wala pala dyan si ARIT. Yan, malalaki mga 5% yield. At properties din naman sila, kaya nandun yung rally. Ito, mga year-end pa to, or before year-end pa ang galawan ng dalawang yan. So, going back kay SMPH, hindi naman siya kasing weak nung mga nakita niyo yung telco kanina, no? At hindi siya naglo-lower low despite na may pressure ang market. At yan, ito yung range, di ba, malinaw, pero dyan siya nag-create ng support sa middle, which is slightly positive kasi nga gusto niya nang mag-create ng lower low. So hopefully yan na yung low niya, pero hindi natin masasabi dahil nga ghost month pa. Okay, at para na rin siyang nag-create dito ng triangle. At let's see kung saan siya pupunta, no? Tingin ko mag-consolidate lang yan dyan, and then waiting for catalyst to break out. Target is 25 initial. Kung babagsak pa dito, eh, buy na yan. Yan. Kung bumili ka sa current level, 4% na lang yung downside mo. Ang upside mo is dyan, 11. 1:2 lumalabas halos, or 1:3. Pwede na din. Pero ang cut niyan dito pa, 21. Okay. SMPH, yun, above consensus ang earnings, may catalyst rate cut. Ayun nga lang, walang dividends na malaki, pero all buys at 39% upside. Target is 32. Okay, so okay na okay pa SMPH. Yun, tapos na pala lahat ng stock request. So again, if you want to join our Discord server ng TFT, just enroll to our course, technical trading course. Yan, makaka-join kayo sa Discord, plus makakasabay sa trades at matututo pa, no? At magiging consistent ang earnings nyo kung talagang kakarerin nyo to. Okay, so yun lang. Thanks for watching. Mamaya naman part 2 tayo. Ito yung ating chart maya. So thanks for watching. Kita-kits sa part 2.